Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, kamusta po kayo? Ang nakikita niyo po sa screen mga kababayan, dito po sa Wakali ay si Councilor Angelo De Leon. Siya po ay konsehal dyan po sa lungsod ng Pasig. At yung nasa kanan naman po, yung nakangisi, yung may number 2 sa braso, yan po ay kandidato sa pagka-congressman mga kababayan dyan sa Pasig, sa kampo, alam ko sa kampo ni Diskaya. Alright, kalaban po ito ng kampo ni Mayor Vico Soto. At kung titingnan nyo sa mukha pa lang, mukha nang hindi mapagkakatiwalaan. Mga kababayan. At ito po ngayon ay sikat. Sikat po mga kababayan, hindi dahil sa mabubuti niyang ginawa. Sikat po ito, hindi dahil maganda ang nagawa niya sa Pasig o may natulungan siya sa Pasig. Sikat po ito ngayon dahil sa kanyang kabastusan. Napakawalang hiya mga kababayan. At ito, sabi nga ni Councilor Angelo De Leon, ang ganitong uri ng mga salita, mamaya ipalalabas ko sa inyo yung video. Yung tinutukoy ni Miss Angelo De Leon na kabastusan na itong tumatakbong kongresista, naturingan pa namang abogado. Naturingan ka pang abogado, attorney. Nakasulat sa pangalan mo pero bastos. Attorney. Kasi pag sinabing attorney, di ba? Kagalang-galang. Ito, walang iya. Mukhang hindi dapat ito ginagalang dahil napakabastos. Sabi ni Angelo De Leon, ang ganitong uri ng salita, meron kasi siyang sinabi. Mamaya panoorin natin. At alam ko, marami sa inyo nakapanood na. Pero mamaya ulitin natin kung ano yung sinabi niya. Ang ganitong uri ng salita ay hindi lamang nakakainsulto sa mga kababaihan, kundi pati na rin sa ating lipunan. Ang pagkakaroon ng respeto at dignidad para sa iba, anuman ang kasarian o estado ng buhay, ay isang mahalagang prinsipyo na dapat isinusulong ng bawat isa. At mas lalo na sa mga nagnanais na maglingkod sa ating pamahalaan at sa mga Pasigueño. So sinupalpal po ni Angelo De Leon itong bastos na tumatakbong kongresista dyan po sa Pasig. Wag na natin patagalin, mga kababayan. Pakita ko na sa inyo itong video. Pero, teka muna. Bago yan, mga kababayan, may ipapakita pa ako sa inyong video. Isang video na kung saan, mga kababayan, itong bastos na kandidato ng congressman ay panay ang banat dito kay Vico Soto. Hindi ko narinig kung may plataforma to. Wala, puro forma, puro dakdak, puro paninira ang sinasabi dun sa kanyang mga kalaban. Parang PDP lang to parang basta salungat Kumbaga, Kumbaga, wala ka kasing plataforma. Kaya ang sinasabi mo lang ay pawang paninira dun sa mga kalaban mo. At eto mga kababayan, meron silang press release mga kababayan. Etong kampo ni Diskaya. Alam nyo naman, itong mga Diskaya, ang ginagawa lang nito ay nagpapamudmod ng kung ano-ano, mga ayuda, dyan po sa lungsod ng Pasig. Ayun po ang style nila, namimigay sila ng namimigay. Dinadaan nila sa ganon, itong mga Pasigueño. Hindi ata nila alam, ang mga Pasigueño, hindi madadala sa ganyan. Dahil nakikinig sila kay Vico Soto, sabi ni Vico Soto, kapag ang kandidato bigay ng bigay, gastos ng gastos, bilyones ang ginagastos, milyones ang ginagastos, kapag yan ay nanalo, ang gagawin niyan, babawiin niya yan. May interest pa. Kaya mag-iingat kayo sa ganyang klaseng mga kandidato. At eto, meron silang press release na pawang paninira. At tingnan nyo lang style pa lang. Ewan ko napansin ng iba to, style pa lang. Nagsasalita, etong tulonggis na ito, nakaupo. Pinaligtad niya yung upuan, nakaupo. Nagsasalita. Diyan pa lang makikita ninyo na wala siyang respeto. Walang respeto o tamad? Pilay ba to? Hindi naman nata pilay ito Pero bakit nagsasalita ka nakaupo tapos nakabaliktad yung upuan mo? Parang kausap mo lang yung mga tropa mo kainuman mo lang. Taong bayan, mga Pasigueño, mga botante, constituents, ayan ang maglalagay sa iyo sa pwesto kung sakali man. Pero sa pinapakita mo, diyan pa lang wala na tong respeto. Mga kababayan, tingnan nyo, sa upo pa lang. Magpipress con ka. Hindi ka man lang, may stage hindi ka man lang tumayo ng magsalita.
Binaligtad mo yung upuan, umupo ka, nagsalita ka, at pawang paninira pa sinasabi mo. Wala, yun lang nakikita ko. Bastos talaga to mga kababayan. Tingnan nyo. Sa asta pa lang mga kababayan. Ha? Saka kung magsalita to, parang ang galing-galing. Sobrang hambog nga mga kababayan. Pakinggan ninyo itong sinasabi niya. Yung nakikita ho yung galit ho ngayon, naipon po yan eh. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Sige, nagkaroon ng pandemic, 3 taong kayong walang nagawa. Sige, okay lang. Wala daw nagawa si Mayor Vico Soto sa Pasig. Kayo ba mga Pasigueño? Sige nga, mag-comment nga po kayo dito sa ating video. Wala bang nagawa si Mayor Vico Soto sa loob ng 3 taon? Nung panahon ng pandemya, wala bang nagawa si Vico Soto? Sabi na ito ni Attorney B. Tawagin na lang nating Attorney B. Yung B, alam niya na ibig sabihin nun. Bastos. Si Attorney B. Pero yung tapos na pandemic, wala pa rin kayong nagawa at lolokohin nyo kami at sasabihin nyo ang dami nyong nagawa. Hindi ako mananahimik. Sabihin nyo sa akin kung may naipatayong ospital. Meron mo ba? Wala! Sabihin nyo sa akin kung may naipatayong mga eskwelahan. Meron mo ba? Wala! Sabihin po nyo sa akin kung may naipatayong pabahay. Wala! Ano umago sa Pasig? Paasa. Hanggang ngayon, yung mga umaasa magkaroon ng bahay, nagbukas sila ng link para mag-apply. Ano nangyari? Tinanggal. Tama ba ako? Kayo magsabi, tama po ba ako? Puro kayo porma. Sasabihin nyo kami mayabang. Guys, kayo magsabi kung sino mayabang. Mga kababayan. Sa ano pa lang sa forma pa lang. Sa forma pa lang, nakakabwisit na mga kababayan eh. Ang galing nyo magparatang. Isipin nyo to. Peace Covenant signing. Peace Covenant signing. Respeto. Pagkapirma niya, doon sa tarpaulin, anong ginawa? Kumamay sa hangin. Respeto po ba yun? Isipin nyo to. Kung ang dapat dumaluron, nakakamayan niya, Presidente ng Republika ng Pilipinas, kakamay po ba siya sa hangin? Hindi. Hindi niya gagawin. Bakit? Respeto. Tama po ba ako? Hindi, ito yun eh. Hindi, ito yun eh. Brad, Attorney B. Buti pa nga si Mayor Vico Soto umattend, nagpakita ron, pumirma doon sa Peace Covenant. Ibig sabihin, sumasang-ayon siya na gusto nila na maayos, matahimik, matiwasay, mapayapa ang magiging eleksyon sa Pasig. Pero hindi umattend etong kandidato ninyo, si Diskaya. Bakit di siya umattend? Siya ang walang respeto. Siya ang walang respeto. Ngayon, napikon kayo, nagkamay sa nagkamay sa hangin si Vico Soto. Kasi nga, nasan kayo? Nandyan kayo, dakdakan ng dakdak. Ba't hindi kayo humarap? Tatakot kayo? Kayo nga itong bastos eh. Hindi nyo hinanap yung Peace Covenant tapos sasabihin nyo si Vico Soto pa bastos. Sira ulo pala to eh. Kaya Mayor. Tanong lang sir, tanong. Bakit hindi po kayo umattend? Kung nandun kayo, malamang yung kamay ni Vico Soto na gumanyan, kamay po nung kandidato ninyong mayor, pero bakit hindi kayo umattend? Tapos magreklamo ka, kakamay sa hangin. Tulongges ka pala eh. Alam ko naman nakikinig ka. Pag si Ate Sara, tinitira mo sa Facebook mo, sasabihin mo pa, dishonest. Tama ba? Basa niyo yun. Hindi ba paninira yun? Karibal niya to? Tama po ba ako? Ba't pag kayo gumagawa, tama, pagka kami, naninira kami. Double standard ba yan? Pag ako nagsasalita, tamemi kayo. 1 milyong Pilipino na nakabasa, nakarinig ng mga press con, hinahamon ko mayor natin. Public debate, isama mo na, magsama-sama na kayo. Okay. So, ayan po si Attorney B. Okay. Ang galing niya magsalita, no? Parang ang tinutino, no? Parang ang tinutino mo, Brad. Parang ang tinutino mo, Attorney.
Eto na, pakita ko na sa inyo. Tingnan niyo kung gaano ito kabastos. Tingnan niyo kung gaano kawalang hiya. Eto nga nagsasalitang ito na ang lakas ng loob na hamunin ng debate itong si Mayor Vico Soto. Bakit papatol si Mayor Vico Soto sa'yo? Ayusin mo muna sarili mo. Ayusin mo muna sarili mo bago ako makipagdebate. Eto mga kababayan, pakinggan nyo maigi. Marami po nag-react dito. Nag-react po si DSWD Secretary Rex Gatchalian at kanina nga po etong si Angelo De Leon. Marami pa pong nag-react mga kababayan. Pakinggan nyo maigi. Etong magkaibang sinasabi na itong Tolonges na to. Hindi ko alam kung saan nakakuha ng moralina ditong kasama namin. Pero sa kumbento, ang itinuro sa amin, ang mga babae ay dapat igalang at mahalin. Pinagbibintangan niya si Mayor Vico Soto na hindi ginagalang ang mga babae at hindi minamahal ang mga babae. Galing sa kanya yan, mga kababayan. Mukhang nagkulang sa pangaral, kaya puro kayabangan ang nakikita ko. Para sa mga solo. Okay, yun yung sinabi niya. Ito ngayon, makinig kayo sa sasabihin na itong Tolonges na to. Ito naman. Sa mga solo parent ng Pasig. Minsan, sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Ayan po, sinabi na itong Tolonges na to. At may video mga kababayan, nasa likod niya si Aramina. Isa pa rin po si Aramina. Imbis na mag-react, magulat doon sa sinabi ng kasama niyang kandidato, wala nga tumawa pa, ngumiti pa, parang tuwan-tuwa siya sa kabastusan ng kasamahan niya. Sabi niya, yung mga gustong mga solo parent na nireregla pa at gustong sumiping sa kanya, magpalista raw. Ano naging reaksyon ng DSWD? Kasi ang solo parent, mga kababayan, under po ng DSWD yan. Ano po sila? Beneficiary sila ng DSWD. Etong mga solo parent, ito po ay hindi dapat binabastos. Etong Tolonges ito, binastos eh. Ang baba ng tingin mo sa mga solo parent. Ano sabi ni Gatchalian tungkol dyan? I simply do not find this funny. Umapila si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga kumakandidato ngayong eleksyon na huwag gawing kakatawanan o katatawanan ang marginalized sectors katulad ng mga solo parents. Kamakailan ay nagviral lang isang video ni Pasig Congressional Candidate Christian Sia kung saan nagbiro ito na handaan niya siya makipagtalik sa mga single mother na mayroon pang buwan ng dalaw at nakakaramdam ng kalungkutan. Tingnan mo, di ba? Napakawalang hiya. Solo parents are real-life heroes who put food on the table against all odds. They raise their children alone through sheer sacrifice. Let's not marginalize them further. Yung mga yan, di ba, nagsisikap? May anak sila pero wala silang katuwang dahil iniwan sila pero ginagawa nila, sila ay nagtatrabaho para may makain ng kanilang mga anak at talaga nagsasakripisyo para itaguyod yung kanilang mga anak. So, hindi po yan dapat binabastos. Hindi po dapat siya winawalang hiya. Katulad ng ginawa na itong kupal na to. Saka sabi niya, joke daw. Joking yung ina mo. Joke daw yon, buisit. Joke daw yung hinayupak na to. Tapos ngayon, dahil kabi-kabilang batikos ang inaabot na itong Tolonges na to, sabi niya, ito yung kanyang palusot. Huwag po kayong magalit sa akin, magalit po kayo sa gumawa ng video. Ang nakita lang sa video, yung sinabi, pero yung reaksyon ng tao, hindi nakita na tumawa, yun lang ang purpose ng joke. Sira ulo pala ito. Sinisip pa tuloy yung nag-video. Tingnan nyo kung anong klaseng kaisipan meron to mga kababayan. Lalong-lalo na kayo mga taga-Pasig. Ganito bang kandidato ang iluluklok ninyo? Dapat ngayon pa lang, itinanggal nyo na to sa listahan. Kumbaga, erase na ito mga kababayan. Huwag na kayong makinig kahit anong sabihin nito dahil napakabastos. At imbis na mag-sorry, ang ginagawa pa, naghanap pa ng isisisi. Mayroon pa sisisihin na ibang tao.
Napakahambog, walang hiya, grabe. Sa totoo lang mga kababayan, ngayon ako nakita ng kandidato na ganito, na ubod ng hangin. Hindi man lang tinanggap yung kanyang pagkakamali, pasensya na po kayo, joke lang yun, hindi eh. Sisihin nyo yung yung nag-video. Sira ulo. Ayan po si Attorney Ian Sia, Pasig City Congressional Candidate. Grabe. O ngayon, ito, alam ko pinapatawag siya ng ng Commission on Elections ng COMELEC para ipaliwanag yung kagaguhan niya, yung katangahan niya. At hindi ko alam kung anong status na nito, pero ito ay pambabastos, hindi po yan respectful. Yan po ay disrespectful campaigning. Ayan. Nag-sorry daw. Pero hindi tao sa puso. Bopol sa putik. Ayan mga kababayan, yung isang kandidato po dyan sa Pasig. Kaya sinasabi ko palagi mga kababayan, kapag kayo po ay Pasigenyo, ang iboto po nyo dyan sa Pasig ay ang buong ticket ni Mayor Vico Soto. Huwag po kayong magpapautok sa mga to. Marami pong pera to. Maraming resources. Tanggapin ninyo. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, pag pumunta yung kalaban natin dito, sige, kamayan ninyo. Salubungin ninyo. Kamayan ninyo. Pero wag niyong iboto. Wag niyo iboboto. Kasi totolonggisin lang kayo ng mga to. Ayan. So, biruin nyo, wag daw sa kanya magalit. Kanina magagalit doon sa nag-video. Sira ulo ka pala kung di ka nagsalita ng ganyan Hindi sana walang isyong ganyan. So, ito, ilaglag nyo na sa kangkungan to mga kababayan. Mayor Vico Soto tayo at buong ticket ng grupo ni Mayor Vico sa Pasig. Sa Maynila naman po, Mayor Rani Lacuna, Yul Serbo at buong ticket ng Asenso Manileño. Ayan po, ang iboto ninyo mga kababayan, wag po doon sa mga tulongges na puro lang yabang. Kaya yan mga kababayan, abangan natin. Dapat ma-disqualify ito na kung pwede lang, ma-disqualify itong tulongges na to dahil napakabastos talaga. At biruin ninyo, yung mga hero, mga single parent, ganun-ganun na lang. Masyadong mababa tingin niya. Sobrang taas kasi. Sobrang taas ang tingin niya sa sarili niya. Yang kanilang grupo, lalong-lalo na yung kinakandidato nilang mayor. Okay, so yun lang. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.